بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى والقائمين بالقسط من الناس الداعين إلى الثبات والاستقامة على الدين الذي ارتضى. Alhamdulillah, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, iniling din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na manatili po tayo, maging matatag po tayo sa ating tinanggap na pananampalataya na kung saan ang pananampalatayang Islam hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. Opo, dahil ang pagiging isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga malaming kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi kumbaga tayo maglalagay na mayroon pong angganan, kundi ito po ay mamumuhay tayo dito sa ibaba ng lupa na kung saan walang angganan po. Opo. Dahil kayo'y nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibaba ng lupa, binigyan ng buhay na kung saan ang pinakalayunin ay manatili sa pagsamba sa nag-isang tunay na Diyos hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. Ito po ay napakalinaw sa banal na Quran na ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan walang hangganan na kung saan maglalagay tayo na okay sa 1 taon o 2 taon o di kaya kapag ako ay kumbaga okay na, walang problema o di kaya kung ano yung mga ginagawang kadahilanan. Opo, kailangan pa rin na mananatili tayo hanggat may buhay ay patuloy pa rin ang pagsunod, pagsamba sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali ang ating pong paksa, kung inyo pong natatandaan, ay paano po kumbaga natin makakamit ang tinatawag na al-istiqama o pagpapakatatag sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Sa katunayan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang pagpapakatatag po sa matuwid na landas o sabihin po natin sa pananampalatayang Islam, ito po ay napakahalaga sa isang mananampalataya. Maging obligado sa kanya, maging obligatory sa kanya na siya ay maging matatag sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, dahil hindi po natin alam kung kailan po tayo babawi ng buhay, kung kailan po darating ang kamatayan sa atin, kaya nararapat po na palaging matatag ang isang Muslim sa kanyang pananampalatayang Islam. Opo. Okay. Ang pagiging matatag po sa pananampalatayang Islam o maging manatili sa tinatawag na pananampalatayang Islam, may mga binanggit po sa banal na Quran na ito ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang maging matatag sa kanyang pananampalatayang Islam, sigurado na sila po ay magkakaroon ng tagumpay dito sa mundo at higit sa lahat ay sa kabilang buhay. May isang talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sa kahulugan po ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga nagsasabi na ang aming Panginoon ay si Allah. Katulad po natin na tayo nagsasabi na ang ating Panginoon ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nila banggitin, pagkatapos nila tanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay nananatili sa tinatawag na matuwid na landas o tamang landas. Sumastakamu. Ibig sabihin, nagpakatatag po sila, nananatili po sila sa tinatawag na tamang landas na kung saan ang pananampalatayang Islam. At sa oras na sila ay babawian ng buhay, halimbawa ngayon
dumating na ang kamatayan sa atin. Pero sa mga nakaraan na ilang taon, ilang buwan, at ilang oras ay tayo nagpakatatag sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Nag-istigama po tayo sa tinatawag na Islam. Opo. Ang sabi sa Quran, tatanazzalu alayhimul malaika. Ang mga anghel ay bababa sa kanila. So, dahil sa isang tao, isang mananampalataya na nagpakatatag po sa pananampalatayang Islam, kaya mismong mga anghel ay bababa sa kanila. Espesyal, sila ay uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bumaba, pumunta doon sa mga taong nagpakatatag sa Islam, sa oras na yun na sila ay babawian ng buhay. Ano pong sasabihin nila? Alla takhafu wala tahzanu. Sasabihin ng mga anghel na huwag kayong matakot at huwag kayong malumbay. Kumbaga, binigyan nila ng magandang balita ang mga mananampalataya na nagpakatatag sa tinatawag na Islam. Na huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Opo, dahil wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bakit hindi kayo matakot at hindi kayo malungkot? Kasi ang sabi po ng mga scholar, yung tinatawag doon na takhafu, tahzanu, ibig sabihin yung takhafu, huwag kayong matakot na kung saan dahil aalis kayo sa mundo, iiwanan niyo ang inyong mga pamilya dahil kayo ay kumbaga mauuna na pupunta sa tinatawag na kabilang buhay. Kaya huwag kayong matakot. Opo. Wala tahzanu at huwag kayong malungkot. Huwag kayong magkaroon ng kalungkutan dahil kayo kumbaga iiwanan niyo ang inyong kumbaga mga pamilya o ano yung mga iniwanan niyo. Ibig sabihin noon, binibigyan tayo ng magandang balita na kung saan para ang isang mananampalataya na nagpakatatag sa Islam ay hindi po siya mag-isip kung ano-ano at hindi siya matakot at hindi malungkot. Kaya ang sabi sa kanya, wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. At magsaya kayo. Ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng pagsasaya. Bakit? Kasi dahil bil jannati allati kuntum tu'adun. Dahil may magandang balita sa atin na kung saan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga anghel sa atin, dahil tayo ay nagpakatatag sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hindi lang yung mismong sinabi ng Allah sa Banal na Quran, mayroon pang isang talata na tumutukoy doon sa mga taong magpakatatag sa tinatawag na Islam o mananatili sa tinatawag na Islam. Sa isang talata ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Subhanallah. Silang mga nagsasabi na ang kanilang Panginoon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, nagpakatatag po sila sa tinatawag na matuwid na landas ang Islam. Fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. At sila ay hindi sila mangangamba pagdating sa kabilang buhay at hindi sila malulungkot. Bakit? Dahil katulad ng nabanggit natin sa una na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na may naghihintay po sa kanila na kanilang matutuluyan o mapapasukan na kung saan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paraiso mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po yung ating kumbaga dahilan kung bakit tayo nagsusumikap dito sa ibabaw ng lupa. Bakit tayo naniniwala kay Allah? Bakit tayo sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit natin ginagawa yung mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit natin iniiwanan, nilalayo ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil mayroon tayong hangad, pangarap na makapasok sa paraiso at malayo sa tinatawag na apoy ng impyerno. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ito yung kumbaga ilan sa mga bunga o gantimpala ng mga taong mag-istiqama o magpakatatag sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Kaya yung tanong po natin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na paano po natin, kumbaga makukuha o makakamit ang tinatawag na al-istiqama o pagpakatatag sa pananampalatayang Islam. Opo. Kaya mayroon tayong mga babanggitin, depende po sa ating oras, kung makakain nating oras, na sinabi mismo ng mga salafus salih, yung mga nauna sa atin, mga nauna sa atin na mga eskolar, mga nauna po sa atin na sila yung
kumbaga nagpakita kung gaano nila pinangangalagaan ang pananampalatayang Islam. Paano nila isinabuhay ang pananampalatayang Islam. Opo. So mayroon silang mga binanggit na mga salita na tinutukoy na kapag ito ay mapasa atin, kapag nasa sa atin itong mga bagay na ating babanggitin, ibig sabihin, tiyak na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na al-istiqama. Tiyak na mananatili po tayo sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Kaya hindi tayo po magtataka bakit may mga tao na hindi nagiging istiqama, hindi nananatili sa Islam. Kunting pagsubok lamang sa kanya, nagiging dahilan na nawawala po siya tinatawag na Islam. Kunting pagsubok lamang, nagiging dahilan na nangihina po siya sa pananampalatayang Islam. Mayroon po mga, kumbaga, mga nangyayari. Hindi lang, kumbaga, mga bali-balita, kundi mismong nakitaan po natin sa ating po mga kapatid. Ito ay sabihin po natin na dati ng Muslim na o bagong Muslim na. Mga kunting pagsubok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita sa kanya na nangihina sa pananampalatayang Islam. Kumbaga pagdating sa pagdarasal, nagiging dahilan na hindi siya nagdadarasal. Hindi siya, kumbaga, nagpa-practice Islam. Na samantala ay tinatanggap po niya at pinaniniwala niya na walang tunay na Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil doon sa mga pagsubok na yun, nagiging dahilan na nawawala yung tinatawag na pagpapakatatag. Nawawala yung tinatawag na pagpapanatili sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po yung dahilan kung bakit natin inaaral, inuunawa, iniintindi kung ano yung mga dapat nating kumbaga malaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Paano po tayo magkakaroon ng ganap na katatagan sa tinatawag na Islam? Kaya ito yung mga babanggitin natin po. Opo. Unang-una, ang sabi po ng mga salafus salih. Opo. At ito ay may mga basyan din na nasasaad sa banal na Quran at nasasaad sa kung saan mga hadith ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, ang sabi po nila, al-imanu as-sadiq billahi azza wa jal. Ito yung una na dapat mapa sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magkaroon siya ng ang tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tapat, pag sinabi na tapat sa pananampalatayang Islam, hindi po ito kumbaga niya magagawa na ipagpalit kaninuman. Kasi tapat po siya sa pananampalatayang Islam. Ito, experience na tuwing eleksyon po, no? Magbabanggit tayo ng halimbawa para malaman kung tayo ba ay tapat sa ating pong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba may mga kandidato na sabihin po natin pag oras, araw, panahon na eleksyon, may mga nagbibigay ng kumbaga nagsusuborno sila, nagbibigay sila ng pera. Kumbaga binibili nila yung mga butante, no? Para sila yung mabutuan. Kaya natin po ito nasasabi kasi mayroong nagsasabi na si Muslim, si mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Pero dahil sa kanyang kumbaga kahinaan, dahil sa hindi tapat sa kanyang pananampalataya, kaya minsan na ipapalit niya sa napakalit na bagay. Napipili niya at kinukuha niya yung napakalit na bagay sa makamunong bagay sa kanyang pananampalataya. Nasamantala napakalinaw sa Islam na ito ay hindi po pinahintulutan yung tinatawag na kumbaga pagtanggap ng suborno. Yan ang tinatawag na binabayaran po tapos para butuan po siya. Sa Islam po, itinuro sa atin, piliin po natin kung sino yung nararapat na wala tayo pong kapalit na kukunin. Kaya pati po yung pagpili, mayroon ding tayong kumakarapatan. Hindi yung pagbinigyan tayo, okay, basta kung sinong nagbigay sa akin, sila pa rin ang aking pipilin at bubuto. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ibig sabihin, ang taong mayroon siyang sadiq, ibig sabihin, tapat po siya sa kanyang pananampalataya, hindi niya po ito ipagpalit kaninuman.
Allahu Akbar. Pagdating sa pinagpipili tayo, kasi ito may isang experience mismo nag-impress po sa atin sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang siya tumanggap sa pananampalatayang Islam, nagsimula siya mag-aral hanggang sa subhanallah, naging masigasig sa pananampalatayang Islam. Binigyan ng tagapagligad ng pagsubok sa pamamagitan ng kanyang mismong mister, kasi babae yung nag-embrace. Dumating yung punto dahil yung kanyang asawang lalaki ay hindi niya matanggap-tanggap ang Islam, hindi matanggap-tanggap si Mrs. niya na yumakap ng pananampalatayang Islam. Dumating yung punto na sinabi siya sa, mamili ka ngayon. Kami ba, ang iyong mga anak, o yung pananampalataya na tinanggap mo na kung saan pananampalatayang Islam? Pinagpili po siya sa dalawang, ano daw, yung pananampalataya niya o yung kanyang pamilya. Kasi kung ang pipili niya daw yung pananampalataya niya, ibig sabihin, iiwalay siya ng lalaki at kukunin niya ang kanyang mga anak. Pero kung aalis siya sa Islam, hindi na itutuloy ang kanyang pagiging isang Muslim, tuloy na ang kanilang, kumbaga, pagsasama. Isang pagsubok yun, isa rin pagsubok na napakatindi po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Hindi lang siguro siya lang nakaranas siguro, maaari na yung mga iba pang mga Muslim na mga nakaraan. Opo. Kasi normal po yan. Dahil sa hindi Muslim yung alimbawa, asawa mo, sigurado yan kapag sasabihin niya sa'yo, pag hindi ka umatras, iwalay, kasi tatakotin ka, di ba? Subhanallah. Yun po ay pagsubok kung gaano ka tapat sa iyong pananampalataya. Alam nyo, siyempre, masakit sa kanya yun. Kaya sinasabi niya sa una, huwag mo akong papiliin. Mahal ko pa rin kayo kasi siyempre, asawa kita at mga anak ko yun. Pero, dahil napatunayan ko ang Islam ay tunay at katotohanan, kaya hindi ko pa rin pwedeng ito ay, kasi nandito na yung kaligtasan ko. Hindi pumayag yung kanyang mister, talagang mamili ka. Sa mahabang kwento yun, hanggang sa napag-alaman na yung ating sister, dahil sa tapat siya sa kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpasya po siya, nag-decide po na siya, dahil naisip niya na pagdating sa kabilang buhay, dahil pinatunayan niya, tinanggap niya ang Islam ay tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naisip niya na pagdating sa kabilang buhay, wala ni kahit katiting na may tutulungan kanyang pamilya, sa kanya pagdating sa kaparusahan sa kabilang buhay, kaya naisip niya yun. Kaya sabi niya, mas pipiliin ko ang aking pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sigurado na pagdating sa kabilang buhay, ay maliligtas po ako. So dahil pinili na yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo anong nangyari? Talagang naghiwalay na sila kasi tinupad ng lalaki ang kanyang pangako. Kapag hindi ka umatras, maghiwalay tayo. So naghiwalay sila. Tapos namuha yung isang sister po natin kung saan sa pananampalatayang Islam, nag-iisa po siya. Pero ewan ko kailan yung mga ilang taon, may isang araw na nagkita po kami diyan sa Alisa Sukyata, doon malapit. Masaya siya kasi yung pala nangyari, mga ilang nakarang buwan pala, yung kanyang asawa, yumakap din sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Kasi nakapag-isip din yung kanyang asawa, kasi sabi ng babae, kung talagang tunay na mahal mo ako, dapat sumunod ka sa aking tinatak dahil ito'y napatunayan ko na tamang pananampalataya. So lumabas yung resulta sa kanyang pagpapasya dahil sa kanyang tapat sa kanyang pananampalataya, pati yung kanyang asawa, pati yung kanyang mga anak, ngayon sila ay magkakasama-sama at namuhay sila sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalataya, ibig sabihin kapag ang ating iman, pananampalataya ay sadik, totoo tayo, tapat tayo,
Kasi ito kabaliktaran na kunwari o ginagamit lang ang ating pananampalataya, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kunting pagsubok lang yan, talagang wala na, wasak na. Katulad ng mga nangyari sa mga iba po. So yan po ang unang sinabi ng mga salafus salih na kung saan na mga matutuwid na mga scholar sa mga nauna po sa atin, na kung gusto mong maging matatag sa pananampalataya Islam, kailangan magkaroon ka ng al-imanus sadiq. Ibig sabihin, tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, pangalawa po mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, kasi ang oras natin napakabilis, 1:57. Pangalawa, ang sabi po ng mga scholar ay al-ittiba'u al-kamil wal-iqtida'i tam bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawa na kailangan magkaroon tayo ng ganito. Opo, para makamit natin ang katatagan at mananatili sa tinatawag na pananampalatayang Islam ay ang ganap na pagsunod at tapat sa paggaya sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling sabi yung mga kapatid namin sa pananampalataya, makasigurado po tayo na lahat ng ating pong mga ginagawa ay naaayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masigurado natin na bawat gawain po natin sa Islam ay naaayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pagsagawa sa gawain na pagsamba na naaayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito'y tumutukoy sa mayroon tayong ikhlas. Kumbaga, mayroon tayong dalisay na layunin. Kasi ang Islam, ito ay hindi po ito nagmula sa atin. Kung anong mayroon sa Islam, anong pamamaraan sa Islam, hindi mula sa atin yan. Mula sa dakilang lumika. Na ito yung kanyang ipinakalob sa atin at ito yung dapat nating sundin. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bukod doon, siya yung ginawa ng tagapaglikha na napakagandang halimbawa. Tinatawag na uswatun hasana. Napakagandang kumbaga halimbawa. So dahil siya ay napakagandang halimbawa kaya ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin natin yung mga pagsamba po natin na kailangan naaayon sa pamamaraan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, bakit tayo magdadarasal? Magdadarasal tayo dahil isa yan sa tungkulin natin na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus salah. Gawin niyo ang pagdarasal. Itayo niyo ang pagdarasal. Tuparin niyo ang pagdarasal. Okay. Ang pagdarasal, isang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano natin gagawin ang pagdarasal? Ano bang kagusto ng tagapaglikha? Na magdadarasal tayo. Alin bang pamamaraan na gagayahin po natin? Nandyan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magsasala po tayo, magdadarasal po tayo, masigurado natin na katulad ng pagdarasal ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang propeta nagsabi mismo, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdarasal kayo katulad ng inyong nakita sa aking pagdarasal. Hindi natin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nakita ng mga sahaba. Kaya sila yung nagkwento, nagsalaysi kung paano nagdarasal ang propeta. Kaya yun ang sinisikap po natin. Kaya ito yung kabaliktaran na kapag gumawa tayo ng pagsamba na hindi naayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung tinatawag na bid'ah. Kumbaga, makabagong gawain. Ibig sabihin, gumawa tayo ng ating sarili na gawain na pagsamba na hindi naayon sa gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito yung sinasabi ng ating mga scholar na makasigurado po tayo, matiyak po natin yung ating kaalaman. Na kaalaman pagdating sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at kaalaman pagdating kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ng mga gawain ng mga pagsamba.
na kapag ito'y ginawa po natin na hindi naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagod ang ating nakuha. At hindi tayo gagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magkakaroon tayo ng kasalanan dahil siyempre nakagawa tayo ng isang tinatawag na bid'ah. Kaya sa hadith ng propeta, ang sabi po niyan, man amila amalan laysa alay amruna fahuwa. Kung sino man ang gumawa ng gawain na hindi naayon sa aming kagustuhan, hindi namin kumbaga utusan, ito ay hindi tatanggapin. Ibabalik sa kanya fahuwa. Pag ibinalik sa yung isang bagay, ibig sabihin hindi tinanggap. So, ibig sabihin, kung mayroon kang ginawa na hindi naayon sa pamamaraan ng propeta, nagdarasal ka na hindi naayon sa pagdarasal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibabalik sa iyo, hindi tinatanggap. So, marami po tayong mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na dapat alamin, itindihin pagdating sa mga gawain sa pagsamba. Katulad sa kasalukuyan, no? Napapanahon. Di ba po? Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga Muslim na nagsiselebrate. Pagdating sa December, pagdating sa New Year. Ito yung sinasabi ng mga eskolar na isang malaking Shirkul Akbar. Dahil ito ay gawain ng mga hindi mga Muslim at ito ay panggagaya sa kanila. Na samantala, mayroon tayong tinatawag na Eidain, na kung saan pinahintulutan tayo bilang mga Muslim na magdiriwang sa dalawang panahon. Eidul Fitr, Eidul Adha. Opo. Kapag katapos ng buwan ng Ramadan, mayroon tayong Salatul Eid, yun, dun magsisimula yung magdidiriwang lahat ng mga Muslim, pinahintulutan po sila. At yung Eidul Adha, yung sa panahon ng Hajj, na kung saan pagkatapos ng khutbah doon, yun, magsisimula na yung Eidul Adha. Hanggang sa may mga kaya, magkakatay po sila, mag-alay po sila ng mga hayop na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ito yung sinasabi po natin. Ito ba ay sinang-ayunan ng mahal nating propeta? Ito ba ay pinahintulutan? Wala pong katibayan. Ito ay panggagaya at gawain ng hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang babala ng mahal nating propeta? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kung sino man ang gumagaya doon sa mga gawain na yun, na hindi ipinahintulot sa Islam, walang katibayan sa Islam, fahuwa minhum, ibig sabihin, mapapabilang siya sa kanila. Gusto mo ba yun? Gusto ba natin yun? Ay, hindi tayo papayag. Kaya tayo nag-Muslim kasi dahil napatunayan na natin na ito yung tamang pananampalataya, kaya hindi tayo papayag na mapabilang tayo sa kanila kasi galing tayo doon. Eh bakit? Patuloy pa rin. Kaya ito yung sinasabi natin, balikan natin yung sa una, na al-imanus sadiq, kailangan yung tapat tayo sa ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag napatunayan natin na ito'y hindi sinang-ayunan ng ating Islam, hindi pinahintulutan sa Islam, hindi pinag-utos ng Allah, hindi pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba nararapat po? Itabi natin, talikdan po natin. Para makatiyak po tayo, makasigurado po tayo na tayo po ay alhamdulillah. Ibig sabihin, napigilan natin ang ating sarili na hindi tayo nakagawa na kung saan shirk at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, malawak din ang usapin patungkol po sa tinatawag na ang pagsunod ng ganap at tapat at paggaya sa sunna ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami. Kaya marami po tayong dapat alamin sa mga sunna ng mahal nating propeta. Kasi kaya tinatawag ang Islam, dinul Islam. Ito yung kung saan pamamaraan, pamaraan ng pamumuhay. Lahat ito ay pinasok ng Islam. Ang isipin natin, pati yung pagpasok sa CR, hamam, may utos ng Islam. Anong gagamitin sa unang pagpasok sa CR? Paa. Anong iuna, di ba? Paglabas, ganun din. Pati yung pagkain, pati yung pag-inom, may mga binabanggit. Mga sunna ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung inaalam po natin.
Kasi kung gusto natin po mangyari na ang magiging pamumuhay natin ay puro Islam, kailangan nandyan na ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagayin po natin para masigurado na yung pamumuhay natin ay tinatawag na pang-Islamiko. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, mayroon pa akong natitira, sobra 20 minutes po. Okay, pangatlo, kahit na po mga summarize ang ating pong kumbaga ibibigay na paliwanag dahil siyempre medyo mahaba po ito. Kung hindi natin kayang mapag-usapan ngayon, pwede naman sa susunod kapag ka-schedule po natin. Okay. Ang pangatlo, no? Ang pangatlo na sinabi po ng mga eskolar ay ada ulwajibat. Ito yung tinatawag na mapangalagaan po natin ng ganap ang mga tungkulin natin. Yung mga obligado sa atin na mga gawain. Halimbawa, mayroon tayong pinaniniwala na 5 haligi ng Islam, di ba po? Una, yung syahadatain. Pag tinanggap natin ng Islam, nagbabanggit tayo ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nagsasaksi po tayo na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah. Binanggit po natin yan. Binanggit po natin yan. Nagsaksi tayo na si Allah ang tunay na Diyos at si Muhammad ay kanyang sugo. Okay. Anong gawain doon? Ang gawain doon, kung anuman ang ipinagutos ng Allah at ipinagutos ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun po ang ating susundin. Kasi yun ang napapalod po doon na gawain. Okay. Ano yung mga halimbawa na mga gawain doon na inobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala? Opo. Kasama doon ang tinatawag na ang pagdarasal. Opo. Ibig sabihin, ang pagdarasal ay obligado sa bawat Muslim. Opo. Ang pagdarasal ay obligado sa bawat Muslim. Tandaan po natin, sa lahat ng mga nabanggit na obligado sa Islam, kapag ito ay tinaligdan po natin at pinabayan po natin, ito yung tinatawag na gumawa tayo ng isang kasalanan. Kumbaga, pagkakasala po yun. Ibig sabihin, kapag hindi ginawa ang mga obligado sa atin po, hindi tayo tumupad sa mga obligasyon natin, mayroon tayong pagkakasala. Okay. Sa mga kalalakihan, halimbawa, kakalalakihan, babayan, magdarasal, okay. Obligado po yan. Liban, halimbawa, pag nasa babae, kung mayroon tinatawag na haid, ibig sabihin, mayroon siyang bisita, okay. Walang problema dahil exempted po siya doon. Hindi naman ipinagutos sa kanya dahil siyempre mayroong dahilan. Opo. Okay. Buwan ng Ramadan, ipinagutos ng Allah, obligasyon natin to. Okay. Sa mga may kakayahan, opo, ito yung dapat gawin. Pero mayroon ding mga dahilan kung bakit hindi pinahintulot na hindi magpatuloy sa pag-ayuno. Halimbawa, may mga matinding karamdaman, sakit, o di kaya yung mga matatanda na hindi niya kaya. So may mga ano po doon, option doon at mayroong mga paliwanag. Ang tinutukoy po natin muna ngayon ay kung gusto po natin magpakatatag sa Islam, manatili po sa pananampalatayang Islam, sigurado po natin, pangalagaan po natin na may satupad ang mga obligasyon sa atin. Opo. Okay, sa mga kababayan, sabihin po natin, yung pagtakip, no? Sa ulo, halimbawa, kailangan obligado sa isang babae na hindi nakikita ang kanyang buhok. Opo, pati yung liig. Maliban lamang sa tinatawag na, halimbawa, mahram po natin, na pwede, halimbawa, kahit wala tayong talukbong, pero malawak pa rin ang usapin po dyan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Opo. Pero, yung nga, inaalam po natin kung ano ang mga obligasyon sa atin. Tapos, pangangalagaan po natin at gagawin po natin para hindi po tayo magkasala. Opo. Kasi, pag ang obligado ay hindi ginawa, nagkasala po tayo. At sa oras na bawian tayo ng buhay sa panahon yun, dahil ang iniwan po natin ay ang obligasyon natin, tayo po ay mamamatay sa tinatawag na hindi sa tinatawag na Islam. Hindi Muslim. Bakit? Opo, natin nasabi. Tandaan po natin may isang talata, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Napakalinaw ang sabi po ng Allah, o kayo mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay at ganap na takot sa Kanya. Opo, yun ang sinabi. Pero ang kasunod ng talata, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag yung hayaan na kayo mamamatay na hindi Muslim. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dahil ikaw ay Muslim, naniniwala kay Allah, naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil Muslim po tayo, kailangan sa bawat obligasyon natin, kailangan pag oras niya o panahon niya, kailangan gagawin natin po yun. Bakit? Sa mga oras na ginagawa po natin, nananatili pa rin tayo sa tinatawag na nasa, kumbaga, ilalim ng tinatawag na Islam o nasasakupan ng isang Muslim. Opo. Pero alimbawa, ngayon, Salatul Asar, Salatul Asar, mamaya, hindi tayo nagdarasal. So, lumabas doon, hindi ka nagdarasal sa Salatul Asar. Obligado sa, yun. So, nagkasala ka. Ito yung sinasabi ko, namatay ka sa oras na hindi mo ginampanan. Sinadya mo ito. Ibig sabihin, namatay po tayo sa tinatawag na hindi Muslim. Kasi ang tinatawag na Muslim, yung sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero namatay po tayo, hindi tayo nagsala. Nagpabaya po tayo. Di ba? Kaya, ang ibig sabihin noon, mamamatay tayo bilang Muslim na kung saan patuloy na sumusunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Maliban kung may mga kadahilanan, alam po ng tagapaglikha. Pero kapag sinadya, ito yung sinasabi po natin na dapat natin maintindihan. Kapag sinasadya ng isang Muslim na hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang Muslim, yun, doon po siya nagkakasala. At sa oras na bawi ng buhay, doon siya namatay sa tinatawag na hindi niya ginampan ang kanyang pag-isang Muslim. Kaya, hindi basta-basta. Ibig sabihin, Muslim na yun, automatic yun, siya yung, hindi, tandaan po natin, ang Muslim, wikang Arabic. Sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng Allah. Ngayon ako ay isang Arabo. Siyempre, Muslim ako, di ba? Yan ang ano. Pero, dumadaan ng pagdarasal, hindi ko nagdadarasal. Ano po bang itatawag sa akin? Muslim? Okay, nandun na yung paniniwala ko kay Allah, naniniwala ko. Pero dahil hindi ka nagdadarasal, sa isang hadith, anong sabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pagitan ng Muslim at saka sa kafir ay ang pag-iwan ng pagdarasal. So ibig sabihin, hindi ka nagdarasal ngayon, pero nagsasabi ka ng Muslim ka, katulad din ng hindi Muslim na hindi nagdarasal. Kaya sinabi ni Propeta, yun ang pagkakaiba nila. Ibig sabihin, kapag hindi nagdarasal, ang nagsasabi na Muslim siya, pares sila sa kafir. Kasi ang kafir hindi nagdarasal. Yun ang pagkakaiba nila. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, sa madaling sabi, ito yung pangatlo na sinasabi ng mga scholar na para po magiging matatagpo tayo at mananatili sa Islam, patuloy na pangalagaan po natin ang mga obligasyon natin. Pag-aayono, dahil malapit ng buwan ng Ramadan, pagdarasal, maliban lamang kung may mga sapat na kadahilanan, alam pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung sinasabi sa isang hadith na ang paggawa ng mga sunnah, yung mga hindi obligado, ito ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may kondisyon. Dahil patuloy tayo na gumagawa sa mga obligado sa atin. Tandaan natin ha. Patuloy na minamahal tayo ng Allah, napapalapit tayo sa Allah sa pagsagawa ng mga sunnah dahil sa ginagampanan po natin ang mga obligasyon natin. Pero kung marami kang ginagawa ng mga sunnah, marami kang ginagawa ng mga voluntaryong gawain, pero nagpapabaya ka sa nagpabaya ka sa mga obligado, mamaling ka ba ng Allah? Imposible. Dahil yung ginagampanan mo, hindi obligasyon. Pero itong obligasyon mo, tungkulin mo, ito yung pinapabayan mo. Mayroong hindi ako nagkamali na isang sahaba sa panahon ni Umar bin Khattab, kung hindi ako nagkamali, may isang tao na kumbaga magdamag sa gabi,
tinatawag na salatut tahajjud. Ibig sabihin, sunnah. Daming tahajjud. Sunnah, nagsasala ng sunnah tahajjud. Kaso lang, nung malapit ng Fajr, siyempre sa sobrang pagod na, nakatulog. Ngayon, natuluyan na natulog na siya hanggang sa hindi siya nakapagdarasal ng Fajr. Kaya anong ibig sabihin dun? Malakas ka gumawa ng mga sunnah, pero pagdating sa obligado, mahina ka doon. Diba? Kaya, tandaan po natin, ang sunnah, pag ginawa mo, may gantimpala. Pag iniwan mo, walang parusahan. Walang kasalanan. Pero ang obligado, kapag hindi mo ginawa, may kasalanan. At ikaw ay, kumbaga, naging pabaya sa tinatawag na tungkulin niya. So yan po mga kapatid namin sa pananampalataya na kung saan pangatlo na dapat mapasa atin, manatili sa atin, na mapangalagan po natin lahat ng mga obligasyon po natin. Marami tayong mga obligasyon, kaso lang hindi natin kayang lahat ilantad po, ilahad dahil siyempre limitado po ang ating oras. Pang-apat, mayroon pa akong 12 minutes. Pang-apat po mga kapatid namin sa pananampalataya ay ang tinatawag ng mga eskolar na al-intaha anil muharramati wal makruhat. Pang-apat po na kailangan may sagawa po natin to, mapasa atin po to para makamit natin yung tinatawag na pagpapakatatag sa tinatawag na tamang landas o ang Islam po natin. Ang sabi po ng mga eskolarayang, ang pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah, ipinagbabawal sa Islam, at lahat ng mga hindi ka nais-nais, makruhat. Hindi ka nais-nais. Ibig sabihin, pag sinabi mga muharramat, pag sinasabi mga makruhat, ito po yung sinasabi na sa isang mananampalataya at naghahangad na maging matatag po sa pananampalataya Islam, dapat ito ay layuan po yan. Opo. Ito ay pinagbawal. Okay, layuan po yan. At ang totoo lang po mga kapatid namin sa pananampalataya. Dahil sa ating kahinaan. Dahil sa ating kahinaan ng ating pananampalataya. Kahit na alam na bawal na, ano pa rin. Kumbaga, nagagawa pa rin yan. Balikan natin itong kasalukuyan natin. Kasi naalala ko isang scholar na napanood ko po sa nagpapaliwanag, nasabi na mga Muslim na at sasabi na si Allah ang tunay na Diyos, subhanallah, hindi lang mga balik silang, kundi mga dati ng mga Muslim, pero nagsiselebrate nila rin sa panahon ngayon na samantala napakalinaw na kabilang sa mga muharramat. Bukod sa shirk, kasi pinakamalaking kasalanan yung pagiging shirk po yan. So, ibig sabihin, dahil sa kahinaan ng pananampalataya or dahil sa kamangmangan o kulang sa kaalaman. Kaya nararapat na magpapatuloy sa pag-aral po dahil siyempre para hindi naman tayo nakakagawa ng kung saan hindi po kanais-nais Allah subhanahu wa ta'ala. Inang pang-apat po, kung gusto nating maging matatag, manatili sa Islam, layuan lahat ng mga ipinagbabawal at lahat ng mga hindi kanais-nais sa tinatawag na pananampalataya Islam. Siguro naman marami tayong mga narinig patungo sa mga muharramat. Siyempre, mga muharramat yung magsasalita ka ng kasinungalingan, yung paninirang pore, mga kabilang po yan sa mga sa mga pinagbabawal, yung paggamit ng mata sa hindi po hindi niya kinokontrol basta kung sa mga kalalakihan at ganoon sa mga kababayan, yung pagkakanta, maraming mga muharramat na nagagawa. Kaya pag ikaw ay nalaman mo na ito'y muharramat, layon mo yan, kasi yan po ang tinatawag na pagiging mananatili tayo sa tinatawag na pananampalataya Islam. Okay, pang-5 po, ito yung pinakalas. Yung iba, na hindi natin mababanggit kasi ang oras natin ay limitado, pwede natin ipagpatuloy po sa susunod insyaAllah. Khamisan, ang pang-5 po na sinasabi ng mga eskular, al-iktharu min nawafili wat tatawwa'at. Ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay ang pagpaparami ng mga nawafil.
at mga voluntaryong gawain. Okay. Nabanggit natin kanina doon sa pangatlo na yung mga obligado. Ngayon na naman, ang sinabi po rito, al-iktharu min nawafil. Paramihin ang paggawa ng mga voluntaryo. Okay. Tandaan po natin. Doon sa una, dahil ang obligado ay limitado, may limitado po yan, may limitasyon, kaya hindi natin pwedeng paramihin. Bakit? Kasi mawawala doon sa obligado niya. Halimbawa, ang pagdarasal ay 5 pagdarasal lamang, di ba? Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Paano natin pararamihin? Ay hindi po pwedeng paramihin niya. Kasi pag pinarami natin, halimbawa, gagawin natin yung Salatul Fajr, 2, tapos 2 Fajr, 2 Fajr, ay hindi pwede. Kasi may hangganan po yung obligado. Diba? Katulad ng pag-ayon sa buwan ng Ramadan, ay 30 days, o di kaya may 29 days. Hindi po pwedeng gawin natin obligado, 60 days, obligado. Diba? Ganun din. Hindi po pwedeng gawin natin, alimbawa, yung bang pararamihin mo, susubrahan mo. Kasi dahil may mga obligado na kailan hindi po pwedeng baguhin yun, dagdagan yun kasi mawawala sa pagkakatamang paggawa. Di ba? Nabanggit natin 5. Tapos yung mga raka, 2 raka, Fajr. Okay, 2 raka, hindi ka pwedeng subrahan po yun. Hindi pwedeng gawin 4 na raka kasi para dumami ang ganti pala. Hindi. Okay, Maghrib, 3 raka. Gawin ko 4 kasi kulang ng isa para yung 3, yung 2, yung 4 na mga obligado sa pagdarasal, limitado yun. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ito yung tinatawag ng mga wajib. Pero sa mga sunna, mga nawafil, pwede natin paramihin. Al-ikthar. Halimbawa, pagdarasal, pwede mo pagparamihin ng pagdadarasal ng mga sunna. Kasi napakaraming klaseng mga sunna na gawain pagdating sa pagdarasal. Kaya ito yung al-ikthar, pwede mo paramihin. Nawafil yan. Ang pagjizikr, pagbabanggit ng mga dikr, halimbawa, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Pwede, marami, pwede paramihin yan, kung gaano karami yan. Mga voluntaryong gawain, pwede paramihin. Ang pagbibigay ng sadaka, ganun din, paramihin mo ang sadaka. Sadakat. Halimbawa, yung pagbibigay ng zakat, may kontrol yan, ito yung ibibigay. Pero, pag sinubra mo yun, ito yung tinataw na sadakat. Ibig sabihin, pag sadaka, kahit gaano karami yan, wala pong problema dahil siyempre nawapil yan. Pagdating po sa tinatawag na obligado, pare-pares tayo dyan. Nagdarasal ka ng duhur, 4, ako nagdarasal ng 4 na rakat. Diba? Kung kinumpleto mo yun. Pag ayaw no, 30 days, kung kinumpleto, 30 days yun. Pero, saan tayo magkakaiba? Sa paggawa ng mga sunod. Doon tayo maglalamangan kung sino ang mas maraming makakamit na biyaya at gantimpala. Kung ikaw ay marami kang binanggit, mas marami kang matatanggap. Halimbawa, may nagdarasal ng Fajr, 4 sila lumabas. Kaagad, ikaw hindi ka lumabas, umupo ka, nagdikr ka, nagbangit ka ng mga paalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So lumabas doon, mas marami kang makakamit na gantimpala kasi nagdagdag ka ng oras at ginamit mo ito sa mga gawain pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang isang tao ay pinaparami niya ang kanyang mga gawain na mga sunna, ito ay mapapalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon, kapag yun ay ginawa ng isang tao na pinaparami niya ang mga sunna po niya, magkakaroon siya ng tinatawag na pati yung kanyang pakikinig gagamitin niya sa para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung paningin niya gagamitin niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang resulta po kapag ang isang tao ay nananatili po siya sa pagsasagawa ng maraming mga nawafil o mga voluntaryong gawain. Kaya sabi sa hadith, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basaruhu alladhi yabsaru bihi. Medyo mahaba yung hadith. Pero sa kahulugan, anong sabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking alipin ay patuloy na nagpapalapit sa akin sa pamamagitan sa paggawa ng mga sunna. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin na mga sunna, voluntary, ito nagpapatuloy
naging dahilan na naging mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tinituloy-tuloy po yan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ito sa hadith al-Qudsi na kung saan mamahalin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dahil minahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin niya ang kaning pandinig para lamang kay Allah, gagamitin niya ang kaning paningin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin niya ang kaning paa para lamang kay Allah, gagamitin niya ang kamay para lamang. Ang lumalabas, mga kapatid, kapag ang isang tao ay naging seryoso po siya sa mga gawain ng mga pagsamba, lalong sa mga sunna, bukod doon sa obligado, kasi ang awlawiyat, priority ang obligado, ay magkakaroon siya ng ganitong pamumuhay. Gagamitin ng mata, gagamitin ng tainga, gagamitin ng lahat para lamang kay Allah. Pero kung hanggang ngayon pa rin, patuloy pa rin tayo na kung saan hindi napipigilan ng mata, hindi napipigilan ng tainga, hindi napipigilan ng salita, na kung saan nakakapagsalita, nakakadinig, nakakatingin ng hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumalabas na may kulang po tayo. So kailan po tayo magbabago? Kailan po natin ito pagsisikapan na para lamang mga after isang taon, no, hindi, kailangan mula ngayon magsimula na tayo para po makamit natin ang kaluhuran at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, ang ating mga nabanggit. Mayroon tayong napulot na aral. Mayroon akong hindi mga nabanggit, pero sa susunod na aking schedule, kung hindi ko po makalimutan, itong 5, tatandaan po natin yan, inshallah. Una, yung meron tayong tapat na pananampalataya sa Allah, nagbigay din ng mga halimbawa. Pangalawa, yung sa sunna ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbigay din ng halimbawa. Pangatlo ay ang mga obligasyon natin, kailangan pangalagan po natin. Mas higitan pa natin kaysa mga voluntary kasi ito obligado po. So dahil po internet din mapuputol. At pang-4 yung mga pinagbabawal, at pang-5 yung mga sunna, paramihin po natin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanina po nakita ko po si Mikael nakapasok kanina. Pasensya na po kasi dahil nakapagsimula tayo, na-lead po siya. Sheikh Mikael, jazakallah khairan. Baka may katanungan sila, inshallah. Napuputol yung busis mo, hindi na marinig mais. Napuputol yung ano. Napuputol yung busis mo, Sheikh Mikael. Hindi malinaw. Ewan ko kung baka yung mga iba, malinaw rin sa inyo yung busis niya kasi parang hindi ko napuputol. Okay na. Kung walang katanungan, wala pong problema. Parang walang magtatanong, Sheikh Mikael. Pati rin busis mo, hindi rin na malinaw. Ganun po ba? Okay. Okay. Okay, siguro itong ano ko yata. Siguro itong laptop.
So wala siguro magtatanong kaya walang nag... Okay, so alhamdulillah. Dahil siguro malinaw na sa kanila, sana po ay malinaw. At kung mayroon tayong maisip na bagong katanungan, nandiyan na po yung mga group chat natin. Anytime, mag-chat po kayo para malaman natin po kung anong mga katanungan. At yun po, aking huling may papayo sa inyo, ay sa aking sarili, ay nawa ay may satupad po natin, may sagawa po natin kung ano man ang ating mga nalalaman po sa pananampalatayang Islam at maging matatag po tayo sa Islam at bawian tayo ng buhay sa panahon na matatag po tayo sa pananampalatayang Islam. Yun lang po, Sheikh Mikael. Wala sa aking mga tao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.